Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Beneath US na napalabas noong 2019. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga tao na nakulong sa ilalim ng lupa, lahat sila ay patay, maliban sa isang lalaki na kumakatok sa nakalock na pinto at humihiling na palabasan. Susunod, dinala kami sa isang abalang lungsod, at nakita ang isang Mexican na lalaki, si Memo, na tumawid sa hangganan at ilegal na naninirahan sa Estados Unidos. Papasok siya sa isang bahay, at binati siya ng isa pang lalaki, si Alejandro, na tinatawag siyang kanyang nakababatang kapatid. Nalaman namin na umalis si Alejandro at nagtatrabaho doon ng mag-isa, habang ang kanyang asawa at anak ay nananatili sa Mexico. Nang sumunod na araw, nakita natin na ang mga undocumented immigrants ay hindi lang dalawa sa kanila. Mas marami sa kanila ang nagtatrabaho para sa mas mababa sa minimum na sahod upang kumita ng ikabubuhay. Ang dalawang lalaki ay nakatayo sa gilid ng kalsada na naghahanap ng anumang trabaho na maaari nilang makuha, ngunit si Memo ay mukhang hindi masyadong masigasig tungkol dito, at sila ay nakakaligtaan ng pagkakataon na makakuha ng trabaho. Gabi na ngayon, at tinanong ni Alejandro si Memo kung magkano ang kinita niya ngayon. Pagkatapos ng isang mahirap na katahimikan, napagtanto niyang walang trabaho si Memo ngayon, kaya ibinahagi niya ang ilan sa kanyang mga kinita sa kanya. Pagkatapos, nakita namin si Alejandro na nagsisikap na magbayad ng isang bagay, ngunit sinabi sa kanya na wala siyang kalahati sa halaga nito. Maya-maya, kausap ni Alejandro ang kanyang asawa sa telepono, sinasabing magiging maayos ang lahat at ihanda na ang kanyang mga malita. Hiniling niyang kausapin ang kanyang anak habang siya ay natutulog at kinakantahan siya ng oyayi. Kinaumagahan, maagang gumising ang magkapatid, at habang kumakain, lumabas para maghanap ng trabaho. Kasama nila ang dalawa pang lalaki na naghahanap din ng trabaho, sina Hector at Tonyo. Sa isang punto, nakita nila ang isang babae, si Liz, na bumibili ng mga kagamitan sa gusali, at sinamantala nila ang pagkakataong ito para tanungin kung kailangan niya ng mga manggagawa. Noong una, sinabi niya sa kanila na siya ay mga kontratista, ngunit nang sabihin sa kanya ni Alejandro na gagawa sila ng mas mahusay na trabaho sa mas murang presyo, pumayag siya. Sumakay ang apat na lalaki sa kanyang sasakyan, at umalis sila. Sa kotse, nakipag-ayos sila ng presyo, 500 bawat tao para sa trabaho, at sumang-ayon silang apat. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaking bahay, na napapaligiran ng tigang na lupa at bakod na bakal, at agad silang nagsimulang magtrabaho. Habang nagpapahinga mula sa trabaho, tila hindi natupad si Memo, ngunit si Alejandro ay may positibong saloobin at sinabi sa kanya na gusto niyang magtrabaho ng husto, makakuha ng pera at dalhin ang kanyang asawa at ang kanyang anak sa kabila ng hangganan. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa pagtatayo ng isang outhouse sa malaking hardin, nang makita ni Memo ang buhok sa drilling machine, ngunit pinisil niya lang ito. Hindi nagtagal, ang magandang babae na umupo sa kanila, si Liz, ay nagdala ng ilang beer para tangkilikin nila habang nagtatrabaho sila. Sa nakikita kung gaano siya kabait, kinuha ito ni Hector bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa kanya, at nagtanong kung mayroon pa siyang ibang trabaho o serbisyo na maaari niyang gawin sa loob ng bahay. Inalis niya ang kanyang pag-usad, at naglakad pabalik sa kanyang bahay, kung saan lumalabas na mayroon na siyang asawa. Pinagtatawanan ni Alejandro si Hector dahil sa hindi paglalandi sa kanya, at isinasapuso ito ni Hector, at naglabas ng switchblade. Pero binibiro niya ito nang makita niya si Memo na may hawak na screwdriver sa malapit. Maya-maya, nakita naming kumakatok si Tonyo sa pintuan ng bahay nang matakot siya sa aso ni Liz. Hiniling ni Tonyo na gumamit ng banyo, gayunpaman, magalang na sinabi sa kanya ni Liz na hindi dahil siya ay marumi. Nang maglaon ng gabing iyon, naisip ni Hector na kakaiba na ipinadala ng asawang lalaki ang kanyang asawa upang kunin ang mga estranghero upang magtrabaho, na sinasabi na silang apat ay maaaring mapanganib na mga psychopath. Madilim na ngayon, habang nagtatrabaho, hinahanap ni Hector the gangster ang nawawala niyang phone. Kapag hindi niya tatawagan ang kanyang asawa, magagalit ito. Biglang bumukas ang maliwanag na mga spotlight sa hardin, halos mabulag ang mga manggagawa. Luces de trabaho. Nang maglaon, nadismaya si Hector, nagtanong kung bakit hindi pumapasok ang mag-asawa para pigilan sila sa pagtatrabaho at kung bakit inaasahan nilang magtatrabaho sila buong araw at gabi. Natapos niyang sabihin sa iba na dapat silang magpahinga at pagkatapos ay humiga upang subukang matulog. Lumipas ang oras, nagulat sila nang hindi inaasahang gin-icing sila ni Liz sa pamamagitan ng pag-spray ng water hose sa kanila.
Sinabi niya sa kanila na tapusin ang trabaho o kung hindi ay hindi niya sila babayaran ng nag-aatubili ngunit desperado para sa pera. Pumayag naman sila kahit hindi nila akalain na ganito ang ugali ni Liz. Umaga na ngayon at buong magdamag ang trabaho ng mga lalaki. Halatang pagod sila ngunit determinado silang tapusin ang trabaho. Nakita ni Memo ang asawa ni Liz. Ben, sumakay sa kanyang magarbong kotse at magmaneho gamit ang remote para buksan at isara ang gate. Pumunta siya sa bakod para tingnan ng malapitan, hindi niya alam na may electroshock siya kapag hinawakan niya ito. Malamang na hindi ito magandang senyales para sa apat na immigrant. Sa loob ng bahay, naghuhugas ng pinggan si Liz nang makarinig siya ng mga tunog na nagmumula sa isang aparador. Binuksan niya ito at nakakita ng isang pakete ng mga daga. Hinahawakan ng pinakamalapit na mapurol na bagay sa kanya, sinimulan niyang durugan ang lahat ng daga, at nakita namin ang isang maliit na sulyap sa kanyang madilim na bahagi. Samantala, nagtatrabaho sa labas sina Memo at Alejandro nang sabihin sa kanya ni Memo na pagod na siyang makinig sa kanya. Tamad lang daw si Alejandro, at walang pakialam kay Memo maliban sa kanya. Sinabi sa kanya ni Memo na marahil ay kikita siya ng sapat na pera upang dalhin ang kanyang pamilya. Pero paano, tatanghaling alipin ang kanyang anak tulad ng kanyang ama, at ito ay kapag sinuntok ni Alejandro si Memo. Sa hapon, pagod na pagod sila kaya kapag gumagamit ng lagare si Tonyo ay nawalan siya ng focus at aksidenteng naputol ang kamay. Nang mapansin ito ng mga lalaki, dali-dali silang pumunta kay Liz para humingi ng tulong, ngunit nang mangyari iyon, sarkastikong binuhusan niya ng alak at binalot ng benda ang kamay ni Tonyo, na dumudugo ng husto. Hiniling ng mga lalaki sa kanya na dalhin si Tonyo sa ospital, ngunit dahil wala silang mga papeles sa paninirahan, sinabihan niya silang tapusin ang trabaho, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Nagsawa na si Memo na tretuhin na parang alipin at lumayo. Habang hinahanap si Memo, nadatnan nina Alejandro at Hector ang electric fence. Hinawakan ito ni Hector at nakuryente. Sa sandaling iyon, nahanap sila ni Memo at sinabing ang bakod ay napupunta sa paligid ng ari-arian. Ang tanging paraan upang makalabas ay sa harap ng gate na pinapatakbo ng isang remote control sa kotse. Desperado na makalabas, pumasok si Hector sa bahay para hanapin ang susi ng sasakyan. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, wala sa paningin sina Liz at Ben, at maswerte siyang mahanap ang mga susi ng kotse. Sa kasamaang palad, habang papunta siya para samahan ang iba pang naghihintay sa labas, binaril siya ni Ben sa binti. Nagmamadali ang iba para tulungan siya, ngunit nagpaputok si Ben ng warning shot malapit sa kanila, at sinabihan silang lumuhod sa lupa. Pagkatapos ay lumabas si Liz ng bahay, at habang sinusumpa siya ni Hector, tinapakan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga takong ng maraming beses, pinatay siya. Sinabi niya na ito ay pagtatanggol sa sarili, at lumakad pabalik sa bahay. Sinabihan ni Ben ang iba na bumangon at tapusin ang trabaho at walang ibang masasaktan, habang nakatutok ang baril sa kanila. Inutusan niya silang ilagay ang lahat ng matutulis na kagamitan sa isang kartilya. At habang nangyayari ito, nagsimulang tumugtog ang malakas na musika at si Liz, na may hawak na baril, ay tumakbo palabas ng bahay at nagsimulang sumayaw. Habang nagtatrabaho si Alejandro, binabantayan siya ni Ben, at tinanong kung sa tingin niya ay masasamang tao sila ni Liz. Samantala, nililinis ni Tonyo at Memo ang dugo ni Hector sa lupa habang ang kanyang walang buhay na katawan ay nasa tabi nila. Kinukutya sila ni Liz, at dahil hindi sila nagsasalita ng Ingles, sinisikap niyang turuan sila. Nakatutok sa kanila ang isang shotgun, pinipilit niya silang sabihin na masaya ako, habang tumatawa at tinatangkilik ang kapangyarihan na nasa kanila. Maya-maya, may nakita kaming lalaking paparating na nagmamaneho sa harap ng gate. Isa itong ahente ng ari-arian na tumutulong sa mag-asawang psychopathic na ibenta ang bahay na ito. Sina Alejandro, Memo at Tonyo ay wala saan man, dahil nakatali sila at malayo sa mga mata. Iminumungkahi ng ahente ng estate na ipakita nila ang bahay bukas at sumang-ayon ang mag-asawa. Pagkatapos, sina Alejandro, Memo at Tonyo ay nakapila sa harap ni Liz at Ben, na nagsasabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang paghukay. Habang kinukuha ni Ben ang mga pala, sinabihan sila ni Liz na habarin ang kanilang mga damit. Nag-aalangan sa una, sumunod sila habang nakatutok ito sa kanila ng baril at ayaw nilang mamatay. Hubad silang ganap at bumalik si Ben na may mga pala. Ang tatlong lalaki, na walang damit, ay naghukay ng tila libingan. Bumagal si Konyo dahil sa kanyang pinsala, at iminumungkahi ni Alejandro na siya ay maghukay para sa kanya dahil hindi siya makapagtrabaho. Nang marinig ito, kinuha ni Ben ang pala ni Tonyo, at hinampes siya nito sa ulo, na nagpatomba sa kanya.
Inutusan ni Liz sina Alejandro at Memo na tumalikod, at habang ginagawa nila, nagdarasal sila na iniisip na dito sila mamamatay. Pagkatapos ay tumawa si Liz at ibinato sa kanila ang kanilang mga damit, habang ang mga butas na kanilang hinuhukay ay talagang para sa ilang mga puno. Madilim na ngayon, at sina Alejandro at Memo ay naghuhukay ng mga butas gamit ang kanilang mga kamay. Habang ginagawa ito, napansin ni Memo ang isang cable sa kanyang butas, at hiniling na gumamit ng pala upang palakihin ang butas para sa mga puno. Sa sandaling ito, nagsisimula ng magkamalay si Tonyo. Binigay ni Ben ang memo sa pala, at ginamit niya ito para sirain ang cable, dahilan para mamatay ang lahat ng ilaw. Gamit ang pagkakataong ito para makatakas, tumakas sina Memo at Alejandro sa isang direksyon. At habang nadidistract sina Ben at Liz, nakatakas din si Tonyo. Naabot ni Tonyo ang electric fence, na hindi gumagana sa ngayon, at nagsimulang umakyat, habang sinusubukang i-on ni Liz ang backup power. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Tonyo na makalampas nang mahanap siya ni Ben. Nagsimulang umakyat si Ben sa bakod, ngunit nagawa ni Liz na i-on ang backup power. Binuksan ang electric fence at hinayaan si Tonyo na makatakas. Nang makarating si Tonyo sa maduming kalsada at makakita ng kotse, binaril siya. Samantala, nasa loob ng bahay sina Alejandro at Memo, at habang hinahanap ang bag ni Liz, nakakita sila ng isang set ng mga susi. But then, naubos ang swerte nila nang lumitaw ang aso ni Liz, at kinagat si Alejandro sa binti, kaya sinaksak ni Memo ang aso hanggang sa mamatay. Nang bumukas ang mga ilaw, sumisigaw si Liz nang makita ang kanyang patay na aso, at pinatay ni Ben ang dalawang kapatid gamit ang kanyang baril. Kinabukasan, hinihintay ni Liz at Ben ang pagdating ng mga bumibili ng bahay. Binuksan ni Liz ang pinto sa magkasintahang mag-asawa, sina Sandra at Homero, na interesadong bumili ng bahay. Kasabay nito, nagising si Memo, natatakpan ng alikabok. Sa kanyang pagtataka, napapaligiran na siya ng mga bangkay ng iba pang biktima, isa na rito si Hector. Ipinapakita nito na nagawa na ito ng mag-asawa sa iba pang mga undocumented immigrant workers dati. Siya ay natigil sa tila isang butas sa ilalim ng lupa na ang tanging daan palabas ay isang metal na pinto sa kisame. Nakita niya si Alejandro, na buhay pa, ngunit may malaking sugat sa binti, kaya binalot ni Memo ang kanyang binti. Pagkatapos ay pumulot siya ng bato at sinimulang kalabog sa pinto. Sa loob ng bahay, sinimulan nina Sandra at Homero na tingnan ang bahay, at tila interesado sa disenyo. Pinuntahan ng mag-asawa ang outhouse, na ginawa kamakailan gamit ang pawis at dugo ng mga iligal na manggagawa, at buong pagmamalaking sinabi ni Ben sa kanya na ginawa ito ng mga undocumented na manggagawa. Sa loob ng outhouse, narinig ni Sandra ang kalabog sa ilalim niya, at habang inilalagay niya ang kanyang tenga sa sahig, siya ay nagambala ni Liz. Bumalik sa loob ng pangunahing bahay, napansin ni Sandra ang mga larawan ng iba pang mga bahay sa dingding, at sinabi sa kanya ni Liz na lahat sila ay kanilang mga bahay, at siya at si Ben ay nag-aayos at nag-flip ng mga ito. Kinagabihan, si Memo ay naghahanap pa rin ng daan palabas, ngunit wala itong silbi, hindi umuurong ang pinto. Sa itaas ng mga ito, ang mga sprinkler ay bumukas, at ang tubig ay nagsimulang tumulo sa lupa, bumagsak sa mukha ni Memo sa ibaba. Naalala niya na may dalang switchblade si Hector kaya hinawakan niya ito. At pagkatapos ay nagpapatuloy sa pagpupulot sa basang dumi, hanggang sa bumagsak ang lahat sa ibabaw niya. Susunod, nakita namin ang sahig ng outhouse break, at gumapang si Memo palabas, sinundan ni Alejandro na tinutulungan niyang makalabas. Hindi makalakad si Alejandro, kaya sinabihan siya ni Memo na maghintay doon habang siya ay pupunta upang humanap ng tulong. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isang kotse na nagmamaneho sa pangunahing gate. At kinuha ang pagkakataong ito na umalis habang tumatakbo siya palayo sa bahay. Siya ay natitisod sa isang kalapit na bahay at pumasok upang humingi ng tulong. Gayunpaman, bago pa man niya makausap ang may-ari, pabalik kay Alejandro, natauhan siya at napagtantong nakatali siya sa isang upuan at nakatikip sa bibig niya. Pumasok si Ben sa kwarto at sinimulang suntukin siya. Kumuha siya ng funnel, idinikit sa bibig ni Alejandro, at nagbuhos ng gasolina. Sa halos anumang pagpupumiglas, namatay si Alejandro. Pero hindi pala niya tuluyang nalunok ang gasolina, at nang umakbay sa kanya si Liz ay tinunggan niya ito ng gasolina. Naiinis siya dito, at tumakbo palabas. Pagkaalis niya, kinuha ni Ben ang isang talon at sinaksak si Alejandro ng maraming beses. Itinulak ni Alejandro ang kanyang upuan patungo sa butas sa likuran niya at bumagsak, nabasag ang upuan. Kinuha ni Ben ang isang crowbar, at tumalon pagkatapos sa kanya. Si Alejandro ay nagtatago sa gitna ng iba pang mga bangkay, at hindi siya mahanap ni Ben.
Sa kabutihang palad, nakita niya ang kutsilyo ni Hector, at nang makalapit si Ben, nilaslas niya ang kanyang lalamunan, at pagkatapos ay sinakal siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay, kinuha ni Alejandro ang remote para sa gate palabas ng kotse. At aalis na sana, gayunpaman, tumalikod siya dahil hindi pa siya tapos. Nasa banyo si Liz na naglilinis, nang makita niyang nasusunog ang outhouse, kaya tumakbo siya palabas, sinisigawan si Ben. Pagbalik niya sa bahay, lahat ng nasa loob ay sira na siyang ikinalulungkot niya. Nakikita niya ang dugo na umaagos sa itaas, kaya kumuha siya ng apoy na poker at tumungo. Doon, nakakita siya ng isang kama na nasusunog at pumunta siya upang patayin ang apoy, habang naghihintay si Alejandro sa likod ng pinto. Nagising si Liz na may putok malapit sa kanyang ulo. Ngayong nakita na ni Alejandro ang mga larawan ng mga bahay na itinayo ng mga undocumented na manggagawa, napagtanto niyang matagal na itong ginagawa ng mag-asawa. Inupahan ng mag-asawa ang mga immigrant upang magtayo ng mga bahay, at pagkatapos, inilibing nila ang mga immigrant sa ilalim ng mga ito, malamang dahil ayaw din nilang bayaran ang mga immigrant. Habang nakatutok ang baril sa kanya, inutusan niya itong lumuhad at humingi ng awa. Ngunit habang gumagapang ito palapit sa kanya, kinagat niya ito sa binti na may sugat. Nahulog siya sa upuan, at tumakbo siya palabas. Nakita namin si Liz na tumatakbo sa isang maruming kalsada, at si Alejandro ay nakapikit sa likuran niya. Sa puntong ito, nakita sila ng lalaking bumaril kay Memo. Tila hindi makasabay si Alejandro nang bigla siyang binaril sa ulo. Pagkatapos, dumating ang mga pulis, at nakita namin silang naglalagay ng Memo sa isang body bag. Dahil walang saksi, naniniwala ang pulisya na ang salarin ay isa sa mga manggagawang kinuha ni Liz at Ben. Si Alejandro ay bumalik na ngayon sa lungsod, nagbabayad ng mas maraming pera sa taong maaaring magdala ng kanyang pamilya sa kabila ng hangganan. At sa huli ay pumayag ang lalaki at nangakong magiging ligtas sila. Sa huling eksena, narinig namin ang isang talk show sa radyo na nagmumungkahi ng isang bagong batas sa pilitang paggawa para sa mga ilegal na manggagawa. Iminumungkahi na sino mang legal na tumawid sa hangganan ay pagmamay-ari ng estado at dapat magtrabaho sa anumang trabahong ibinibigay sa kanila ng estado. Sinasabi ng isang tumatawag na maaaring sabihin ng mga tao na parang pang-aalipan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.